Noong 2019, nayanig ang lupa at pananampalataya ng mga taga Socorro, Surigao del Norte. Niyanig ng magnitude 5.9 na rindol ang ilang bahagi ng Surigao del Norte kanina. Nung tumama sa kanila ang magnitude 5.9 na lindol. Pero sa gitna ng kaguluhan, may di umano isang nagpakilalang tagapagligtas na nangako ng isang bagong paraiso. Siya ang nooy 17 anyos na si J. Renz Kilario, na mas kilala sa kanilang lugar bilang Senyor Aguila. Yun po yung sinisik sa aming utak panahon yun na siya talaga ay Diyos. Kasi daw may aftershock at may tsunami na mangyayari. Kapag hindi kami sasama, lahat kami pupunta sa impyerno. Mahigit 5,000 tao mula sa iba't ibang mga lugar, kahit pa mga professional katulad ng mga pulis, government employees, pati mga teacher, agad nag-resign sa kanilang mga trabaho para tumugon sa paanyayang umanib sa tinatawag nilang SBSI, Socorro Bayanihan Services Incorporated. Lahat kaming nag-mass resignation. Umakyat kami ng bundok. Pinangako ni Senyor, kami daw ay makapunta sa langit. Yun yung sabi sa amin ng pag-umisiya namin. They're believing. Pag namatay sila doon, parang sure na sila sa langit. Pero ang ipinangakong paraiso, naging isa raw bangungot. Kaya labis-labis ang pasisisi ko na bakit pa ba ako nagtagal doon? Ang naging buhay daw kasi ng ilan sa Sitio Kapihan, naging impyerno. Nariyang pinilit daw silang magpakasal at makipagtalik sa mga miyembro ng SBSI. Sinabihan po ako na pwede mo na yung galawin, trip mo na yan kasi asawa mo na yan eh. Hinikayat silang iwan pati ang kanilang mga pamilya at puwersahang pinagtrabaho. Ang pinaka nakababahala rito, di umano, inabuso kahit pa ang mga bata. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung pinakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Gaano katotoo na ang nasalihan nila na SBSI, kulto? Isa sa mga sumanib sa grupo, ang nooy isang buwang buntis na si Gemma. Hindi niya tunay na pangalan. Lahat kami, yung parents ko po, yung mga kapatid ko po, hindi namin in-expect na doon na kami titira forever. Ang naging kuta raw ng mga miyembro, ang 353 hectares na lupaing ito, nasakop ng Sitio Kapihan, nasa tuktok ng bundok. Ang Sitio Kapihan, maihahalin tulad daw sa isang organisadong komunidad. Ang mga bahay, gawa sa kahoy. May sarili silang pamilihan, pati recording studio. Meron pa nga silang sariling istasyon ng radyo. Kapag may sakit yung membro ng pamilya mo, tinutulungan ka nila. Tutulungan kang mag-build ng own house kasi may tinatawag na bayanihan. Doon, hinati raw sina Gemma sa iba't ibang clusters o grupo. By age po yung naka-cluster. Ma-identify po niya yung mga tao na sino yung pwedeng magamit pa niya at sino yung pwede lang sa bahay. Mahigpit daw ang pagpapatupad ng schedule. Tuwing 3:00 pa lang daw ng madaling araw, gising na silang lahat para sa isang pagpupulong. Yung mga rules inuulit-ulit ng madaling araw para hindi talaga kayo lalabag. Pagkatapos nun, gagawin na nila ang kanilang volunteer work gaya ng pagtatanim. Sinasanay rin daw sila sa military exercises. Basta may baril ka na madala mo, basta authorized na ni Senyor, pwede na humawak yung mga bata. Para raw silang may sariling mundo. Ngunit meron daw silang mga dapat isakripisyo. Ang mga miyembro, inuutusan daw ni Senyor Aguila na iwanan ang buhay nila sa baba. Mahigpit na ipinagbabawal na magkaroon sila ng koneksyon sa labas kahit pa sa sarili nilang mga kaanak. Bagay na naranasan daw ni alias Beth. Binan sila ni Senyor kasi daw, lason po yun daw yung pamilya ko. Hindi na sila pinapasok. Para nga raw silang mga preso. Hindi po pwede na lumabas doon sa kapihan ng walang passes na binigay ni Senyor. May punishment po kapag napag-alaman na tumakas ka. Minsan, padol or gani, restricted ka sa paksol. At imasi-masi ka pa doon, tusok ulo, nandun po. Dahil voluntaryo naman daw ang trabaho sa kapihan, di umano, walang natatanggap na sweldo ang mga miyembro. Ang kanilang kinakain, sarili nilang ani. Bawal din daw ang mga material na bagay, katulad ng pera. Sinabi sa amin ni Senyor Aguila na walang mapupunta sa langit kapag may pira kang hinahawakan.
Kaya pati ari-arian nila sa labas, kinailangan nilang ibenta. Sabi sa amin, hindi na yun magagamit pa. Kasi nga lulubog na yung entire Socorro. Yung 40% ng ipinagbintahan namin ng bahay, binigyan namin ni Senyor Aguila. Heto pa, 40% ng mga natatanggap na benepisyo ng mga miyembro sa gobyerno, katulad ng 4Ps at pensyon ng mga senior citizen, di umano kailangan nilang i-donate para raw panggastos ng SBSI. Yung mga tao doon, kahit kalabaw ba? Lahat ng kinikita ng tao, kino-collection niya. Sabi niya po, okay lang na manghingi. Kasi kapag hindi ka manghingi at kapag mahihiya ka, demonyo ka. Naging bigger kami. Parang nakabababa po na yung sarili mo. Kahit 5, kahit piso, wala po talaga kami. Bahala na kung magdusa man ako ngayon. At least, someday, panangako ni Senyor na kami daw ay makapunta sa langit. Ito ay illegal. Simple robbery. Maximum penalty nito ay 10 years imprisonment. Malinaw ang sinasabi ng batas na kinakailangan ang pera ay para lamang doon sa mga itinilagang benepisyaryo ng batas. Di umano, sa pilitang pinagtrabaho rin daw ang mga miyembro, kahit pa mga menor de edad, gaya ng naranasan ng mga anak ni Gemma. Pinapatrabaho din sa barracks nila. Pinaiigi, pinakuha ng buhangin, ng bato. Sabi niya sa akin, mga ganito na ba lang talaga tayo? Napakasakit, ma'am, na araw-araw ganun yung makita sa anak mo. Gusto niya mag-aral. Pero ang pinaka-inalmahan daw nila, ang utos ng sapilitang pagpapakasal ng ilan sa kanilang mga kapwa-miyembro. Kailangan daw kami mapakasal, hindi po kami makatatuwid sa langit. Ang isa raw sa mga puwenersang magpakasal sa kanyang kasapi o kapwa-miyembro, ang 18 anyos noon na si Alfred, hindi niya tunay na pangalan. Yung mga dalaga at mga binata, pinagpapares-pares niya lang po. Pinares ko po is 24 years old siya noon. Sobrang hirap po kasi ma'am, kasi parehas kaming walang gusto. Pagkapag 3 gabi na hindi mo makuha yung babae, tinatawag kami doon ng adjust. Pinapatawag kami ni Senyor Aguila. Sinabihan po ako na pwede mo na yung galawin, rape mo na yan kasi asawa mo na yan eh. Wala siyang magagawa kahit anong gawin niya. Di ko po talaga magawa kasi di ko naman talaga intensyon na halayin siya. Pati nga raw mga menor de edad o mga bata, kahit walang basbas ng kanilang mga magulang, di umano, sa pilitan ding ipinapakasal. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung pinakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Meron tayong minimum age requirement para na ang kasal ay maging valid. So yung mga ikinasal na below 18 years of age, hindi valid yung kasal nun. Ang child marriage, sino man na makisama sa isang menor de edad or sa adolescents ay maaari ring maparusahan ng pagkakulong. I think that is about 6 to 12 years at merong pang fine na 50,000 pesos or more. Kapag ang isang pamilyadong miyembro naman ang hindi agad bumalik matapos lumabas o bumaba ng bundok, ang naiwan daw nitong asawa ipapakasal sa iba. Gaya ng nangyari sa kaibigan ni Gemma. 1 month pa po siyang bumaba dito. Pagbalik niya sa Kapihan, kasal na po yung husband niya. Forced marriage po. Ikaw na lalaki, kapag ikaw yung natira doon, makakapili ka ng babae na gusto mong maasawa. Ang kasal ay kinakailangan voluntaryo yan na pinasok ng babae at lalaki. Kapag ka merong pamimilit na nangyari, ang status ng marriage niyan ay valid until it is annulled. Dahil sa hindi na raw magandang mga gawi at patakbo sa grupo, ang ilang mga miyembro nagtangka ng tumakas. Hanggang si Beth nakatsyempong makawala noong 2021 at mula noon, hindi na bumalik pa. Dinalikuran ko yung pamilya ko. Kaya labis-labis ang pasisisi ko na bakit pa ba ako nagtagal doon? Sabi ko, ay, hindi na to tama. May mali talaga. Napaka-blind at napaka-deaf talaga ako. Sa paniniwala ko na tama talaga sila, na Diyos talaga. Ang kanilang mga kwento nakarating sa lokal na pamahalaan ng Socorro nang kamakailan lang. Ang isa sa mga nakatakas na si Marie, hindi niya tunay na pangalan, nag-post ng kanyang hinanakit online nung nalamang sapilitang ipinakasal sa iba ang kanyang mister na naiwan sa bundok. Pinilit siya na mag-asawa ng merong asawa. 17 years kami nagsama, meron kaming anak 3. Kasi ma'am, ang sakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Kaya ang LGU o ang Local Government Unit ng Socorro
bumuo na ng isang special task force para hikayatin ang iba pang mga testigo na lumantad at maimbestigahan na ang totoong nangyayari sa loob ng SBSI. Akala namin kunti lang ang darating, marami sila. Mahirap kasing pasukin yung lugar na yun kasi 3 layers yung gate, fully armed yung nakabantay at saka 48 guardhouses yung nakapalibot doon. Talagang powerless yung gobyerno. Ang mainit na isyong ito sa Mindanao, umabot na rin hanggang sa Senado nung isiniwalat ito ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech nito lang September 18. Higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Nag-reach out diretso si Mayor Riza Timkang na silang nakakupkop dun sa 8 batang tumakas noong Hulyo pa. Yung pinakasunod na hakbang ay didinigin ng Senate Committee on Public Safety at secondarily ng Senate Committee on Women and Children sa ika-28 ng Setyembre. Iniimbita namin ang lahat ng stakeholders, yung mga bata mismo at kanilang mga magulang, sina Senyor Aguila, para kunin ang panig ni Senyor Aguila. Nitong Biyernes, umakyat ng sitio kapihan ng aming team. Pero ang sumalubong sa kanila, isang cultural show. Ang mga babaeng miyembro, kapansin-pansing maiksi ang buhok. Meaning this is our identity. Kahit iba-iba na yung mga tao, ma-identify din natin na we are truly the kapihan person. Tension in the area, iba-iba doon mga katawan din sa kapihan. Ipinakita rin sa aming team ang kanilang lugar. Ito na po yung quadrangle. Dito po kami nagtitraining para sa pagsali na namin sa mga cultural show. Makikita natin sa taas, yun ang tinatawag na foxhole. Ayon sa kanila, sa amin yan, yun ang tinatawag na lagkaw. Sa English ay guardhouse. Yung purpose na yan, kasi nandito tayo sa gitna ng kalupaan. Pag matindang umit, katulad ngayon, yun ang kanilang masisilungan. At naroon na nga ang pinuno ng organisasyon, si J. Renz o Senyor Aguila, na nagpaunlak ng panayam. Pinasinungalingan niya ang anya, mga malisyosong paratang. Basta may baril ka na madala mo, basta authorized na ni senyor, pwede na humawak yung mga bata. Nagsushooting daw kami na parang nagmi-military training. Dahil yun sa aming pagsushooting ng video making, mga props lang yun. Yung mga dalaga at mga binata, pinagpapares-pares niya lang po. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung nakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Wala namang seremonya na nangyari. Hindi naman child marriage kasi wala namang akong kinakasal. Hindi naman ako pare. Anong misayahin? Isa akong believers of God. Kung anong Diyos, no, Diyos ko rin. May punishment po kapag napag-alaman na tumakas ka. Minsan, padol, or restricted ka sa paksol. At imasi-masi ka pa doon, tusok ulo. Itong komunidad namin is parang subdivision lang. Hindi prohibited, regulated. Kasi kami dito ay namuhay ng mapayapa. Baka na mapasukin kami ng mga masasamang tao kasi for safety purposes namin. Yung mga tao doon, kahit kalabaw pa. Lahat ng kinikita ng tao, kino-collection niya. Hindi yan totoo, ma'am. Puro yan mga haka-haka. Yung aming funds is pagtutulong-tulungan naming lahat. Mag-ambag-ambag. Ugali kasi namin yung pagbabayanihan. Hindi totoo yung kinukuha yung benefits ng mga tao. For peace, hindi. Kahit nga mag-investigate sila dito, wala namang nangyari na ganyan. Yung lahat ng mga allegations, we vehemently deny. Kasi hindi yan totoo, fabricated yan. Higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Mariing itinanggi ni Senyor Aguila na isa silang kulto. Nasasaktan kami kasi parang mabigat yan nga aligasyon. Yung tinatawag kami na kulto, parang discrimination yan.
Yung buhay po namin dito is napakasaya. We live simply po. Makikita mo naman yung mga tanawin namin dito. At saka buo-buo po ang pamilya namin dito. Very happy po kaming namumuhay dito kahit nasa bukid o sa bundok. Bakit dinideny? Bakit kami yung parang sinasabihan na nag-creation lang kami ng mga salita na hindi naman totoo? Alam naman namin sa sarili namin na sila yung mali. Nag-decision si Mayor na ipatake custody sa aming Municipal Social Welfare and Development Officer. So, nasa safe house sila ngayon. Kung merong bababa, gustong mag-reintegrate dito sa society, willing naman ang LGU na tutulong. Marami ang susceptible sa isang kulto dahil first and foremost, meron silang tinatawag na mga technique para mapasama ka sa isang samahan. Ang kanilang inaatake palagi yung mga taong may pangangailangan ay financial, emotional, social, or spiritual. Kulang sa resources yung mga liblib na lugar. Kulang sa tinatawag nating social pressure. So, ibig sabihin, mahihirapan kang kumilatis. Sana dinggin lang, Lord, na matauhan silang lahat. Ang gusto ko pong mangyari is bilanggo po yung leader nila para makauwi na sila dito sa Patag, mabalik yung dating buhay po, ma'am. Huwag naman kayong manghusga agad. Para makita niyo yung buong nangyayari rito, just visit Kapihan para mas makapaniwala pa. Interviewin niyo yung mga tao. Iniimbitahan ko lahat ng curious dito, pumunta rito sa amin. I will assure you na safety itong lugar na to kasi wala kaming tinatago. Gusto namin itama ang lahat ng pagkakamali namin. Siguro panahon na para mabigyan ng hustisya yung naranasan namin. Sa pagtama ng trahedya, masusubok talaga ang paniniwala at paninindigan ng mga tao. Ang mga desperado, madaling mahikayat ng mga pangako, pero hindi rin malayong maabuso. Sa pag-usad ng investigasyon tungkol sa SBSI, sana lumabas ang totoo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.